Breaking news, US at Pilipinas, pinag-usapan na kung paano pa palalakasin ang EDCA site dito sa bansa. Samantala, 3 barko ng China, pinalibutan ang isang barko ng Philippine Coast Guard. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Pang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayon umano sa balita, nagpulong umano ang mga opisyal ng depensa ng Pilipinas at Estados Unidos para talakayin ang Logistic Capabilities Enhanced Defense Cooperation o Agreement o EDCA site dito sa Pilipinas. Ayon pa dito, ang mga pagpupulong ay naganap umano bago ang pagbisita ni kalihim Estados Unidos ng US na si Antony Blinken ngayon lamang linggo, kung saan kabilang sa mga pangunahing isyu na inihain ay ang pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Sa nalalapit na Philippine-US balikatan exercise sa Abril, sinabi umano ni Ramos na ang EDCA site ay maaaring tumamgap ng malaking bilang ng logistical asset. Itinaas din niya na sa kanyang katapat sa US ang mga hamon na kinakaharap ng Department of National Defense, kabilang ang logistic transportation, resupply, overhaul at pagpapanatili umano ng mga proyektong may kaugnayan sa pakikipagtulungan sa depensa. At ayon pa nga dito mga kababayan, ang mga pasalidad ng EDCA site ay hindi gagamitin bilang mga military base ng Estados Unidos at hindi rin ito gagamitin para sa mga weapon ng mass destruction tulad ng nuclear weapon. Ang mga ito ay pangunahing gagamitin para sa humanitarian assistance at disaster response, operation training facilities at operation center. Ang mga bagong pasilidad na ito ay itatayo mga critical na lugar malapit sa West Philippine Sea, partikular na sa Cagayan, Palawan, Zambales at Isabela. Ang mga ito ay inaasahan matapos sa loob na susunod na 2 taon. Tayon pa nga dito sa nakalat nating impormasyon, ang magkabilang panig ay nakatuon umano sa pagtugon sa mga gap na kakayahan ng mga site ng EDCA at binigyan diin na ang pagpapanatili ng kooperasyon at pangriyon sa pagitan na magkatulad sa mga bansa ay higit na magpapahusay sa interoperability. Ayon umano sa Department of National Defense, pinalakas din ng Pilipinas ang ugnayan militar nito sa US at pinahihintulutan ang mas malawak na access ng US sa mga lokal na base militar na ikinagalit umano ng China. Sinabi umano ng US Department of Defense na ang pagpapalawak ng US rotational access sa pamamagitan umano nagpagtalaga ng 4 na bagong EDCA site sa mga estratehikong lokasyon sa buong Pilipinas ay isa sa makakasaysayang tagumpay na kasama ang kalyado nito upang gawing mas mobile, distributed at resilient ang postura ng puwersa ng US sa Indo-Pacific. At ayon pa dito, sa pagpapalawak ng EDCA site upang isama ang 4 na bagong mga site sa Palawan, Northern Luzon at Pilipinas, at ang US ay magdaragdag ng mga pamuhunan sa infrastruktura sa mga bago at umiiral ng mga site upang higit pang suportahan ang pinagsamang pagsasanay at pagsasanay ng interoperability sa pagitan ng mga militar ng parihong bansa, pati na rin ng mga sibilyan na pinamumunuan na paghahanda sa sakuna at mga kakayan sa pagtugon sa mga kalamidad. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, ito umano ang ikinakagalit ng China, ang pagtatayo ng Amerika dito ng mga EDCA sites sa Pilipinas. Ninanais lang naman ng Pilipinas na mapalakas pa ang depensa nito panglabas, dahil sa ngayon kailangan talagang palakasin pa ng Pilipinas ang depensa nito. Kaya nandyan po ang US para tulungan ng bansang Pilipinas na mapalakas pa ang depensa sa pamamagitan umano ng pagtayo ng mga EDCA site dito sa Pilipinas. Bakit ba kasi galit na galit ang bansang China sa mga ginagawa ngayon ng Amerika dito sa Pilipinas? Ninanais lang naman ng Amerika na mapalakas pa ang Pilipinas. Naku mga kababayan, ito ang ginagawa ng US, ito umano ang ikinakagalit ng China. Kaya ngayon, binabatikos umano ang Amerika. Amerika daw umano ang umuudyok sa kaguluhan sa West Philippine Sea. Samantala, hindi naman umano ang US ang nanghaharas sa mga barko ng Pilipinas. Sila naman talaga ang naghaharas sa mga barko ng Pilipinas dahil sila ay may intensyon sa West Philippine Sea. Gusto nilang sakupin ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, layunin umano ng pagtatayo ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site ng Pilipinas ng Estados Unidos dito sa Pilipinas ay ang pagpapalakas ng kanilang military partnership at pagkakaroon ng mga lalim na ugnayan sa pagitan ng kanilang mga puwersa.
Ang IDCA site ay nagbibigay ng pahintulot sa militar ng Estados Unidos na mag-access ng mga pasilidad sa mga militar ng base ng Pilipinas. Layunin din ng IDCA na magkaroon ng combined training, exercise at interoperability sa pagitan ng mga puwersa ng Pilipinas at Estados Unidos sa pamamagitan ng pagtatayo umano ng mga bagong pasilidad. Inaasahan na mas papalakas pa ang kanilang alliance at mapabilis ang modernisasyon ng kanilang mga military capabilities. Bukod dito, ang mga pasilidad ng IDCA ay gagamitin din para sa mga humanitarian assistance disaster response at operation training facilities at operation center. Ang pagtatayo ng mga pasilidad na ito ay magbibigay ng mas mabilis na suporta sa mga kalamidad at iba pang hamon na kinakaharap ng Pilipinas. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, yun umano sa balita, sinubukan umano harangin at nagpakita ng mga agresibong aksyon laban sa mga barko ng Pilipino sa West Philippine Sea. Ayon sa mga ulat, ang mga barko ng Chino ay nagpapakita ng dangerous blocking maneuvers na nagdulot umano ng pagbanggaan ng mga barko. Ang mga barko ng Pilipino ay naglalayon magdala ng mga resupply sa BRP Sierra Madre. Ang mga aksyon na ito ng China ay tinutulan ng National Task Force West Philippine Sea na naglalayon umano ipahayag ang mga karapatan ng Pilipinas sa nasabing lugar. Ayon pa nga sa sinabi umano National Task Force West Philippine Sea na ang mga aksyon na ito ng China ay labag sa mga international na maritime convention at sa 2016 arbitral award. Sa kabilang banda, ang China Coast Guard ay nag-claim na mga barkong Pilipino ay nag-trespass sa water ng Ayungin Shoal na matatagpuan umano sa Kalayaan Island. At ayon pa dito, ang mga insidenteng ito ay nagpapakita umano ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea kung saan ang mga karapatan ng Pilipinas ay patuloy na tinutulan umano ng China. At ayon pa dito, ayon sa mga ulat, ang mga aksyon na ginagawa ng mga barko ng China laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay ang dangerous blocking maneuvers. Ang mga barko ng Chino ay sinubukan harangin ng mga barko ng Pilipino sa pamamagitan ng paggawa ng mga dangerous blocking maneuvers na nagdulot umano ng pagbanggaan ng mga barko. Sa ilang mga insidente, sinubukan ng mga barko ng Chino na banggain ang mga barko ng Pilipino. Nagparito, ginamit pa ng mga barko ng Chino ang water cannon laban sa mga barko ng Pilipino para hadlangan ang kanilang paglalakbay at paghatid umano ng mga resupply mission sa barkong Sierra Madre para sa mga sundalo na nakatalaga sa isa barko na naka-outpost umano sa Ayungin Shoal. Ayon pa dito, ang China Coast Guard ay nag-claim na mga barkong Pilipino ay nag-trespass sa water Ayungin Shoal na matatagpuan sa Kalayaan Island. Ayon umano sa China Coast Guard at ayon umano sa Philippine Coast Guard, hindi umano lumalabag ang barko ng Pilipinas dahil ito ay dumadaan umano sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang Baho de Masinloc kasi ay isa sa mga claim ng China na kanila daw umano ito teritoryo, subalit ipinanggigiitan umano ng Pilipinas na ito ay isa sa pag-aari pa ng Pilipinas, kaya walang karapatan umano ang mga barko ng China na harangin at harasin ang mga barko ng Pilipinas nasa loob pa umano ng teritoryo na pag-aari nito. Kung may dapat man na umalis ay ang mga barko ng China. Ikaw mga kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre, hanggang dito na lang.